Magandang araw sa lahat! Ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa mga indigenous people. Sino nga ba ang mga indigenous people? Ang mga indigenous people ay isang mahalagang bahagi ng populasyon ng mundo. Ngunit madalas silang hindi nabibigyang pansin. Bagaman bumubuo lamang sila ng halos 6% ng kabuuang populasyon, malaki ang kanilang ambag sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapanatili ng kultura. Ayon sa mga pag-aaral, pinangangalagaan nila ang halos 80% ng natitirang biodiversity sa mundo, na nagpapatunay sa kanilang mahalagang papel bilang tagapangalaga ng kalikasan. Gayunpaman, marami pa rin ang walang sapat na kaalaman tungkol sa kung sino nga ba sila at kung ano ang bumubuo sa kanilang pagkakakilanlan. Ang indigenous peoples ay kadalasang kinikilala batay sa kanilang malalim na koneksyon sa mga ancestral lands at kanilang natatanging cultural na tradition. Ayon sa Amnesty International, may tinatayang 476 milyong indigenous individuals na matatagpuan sa mahigit 90 bansa, nagsasalita ng higit sa 4,000 wika at kabilang sa mahigit 5,000 taos na tatanging pangkat. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba, mayroon silang magkatulad na karanasan tulad ng historical displacement, cultural marginalization, at sa maraming pagkakataon paglabag sa kanilang karapatang pantao. Higit pa rito, ang pagtukoy kung sino ang kabilang sa indigenous peoples ay isang masalimuot na usapin dahil may iba't ibang pananaw at pagpapakahulugan tungkol dito. Ang mga scholar, dalubhasa sa batas, pandaigdigang organisasyon, at mismong mga indigenous communities ay may kanya-kanyang pamantayan sa pagtukoy ng indigenous identity. Ilang scholar, tulad ni Franke Wilmer, ay binibigyang diin ang mga pamantayang gaya ng pagiging malaya bago pa ang kolonyalismo, pagpapanatili ng tradisyong kultural, at paglaban sa asimilasyon. Samantala, sina S. James Anayaya at iba pang eksperto ay tumutok sa historical continuity at self-identification bilang isang indigenous group. Ang mga pandaigdigang organisasyon ay nagtakda ng mga balangkas upang kilalanin ang katayuan ng indigenous peoples. Halimbawa, tinataya ng World Bank ang indigenous communities batay sa attachment sa kanilang ancestral lands, self-identification, unique na wika, customary institutions, at subsistence-based economies. Samantala, binibigyang diin naman ng International Labour Organization, ILO, Convention No. 169, ang kahalagahan ng self-identification bilang pangunahing batayan na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga indigenous groups na tukuyin ang kanilang sariling pagkakakilanlan. Sa Pilipinas, tinatayang nasa 10 to 20% ng pambansang populasyon ang kabilang sa mga indigenous communities. Bagaman hindi tiyak ang eksaktong bilang dahil sa kakulangan ng opisyal na datos mula sa census. Matatagpuan ang mga grupong ito sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa kabila ng daan-daang taon ng panlabas na impluwensya, napangalagaan pa rin nila ang malaking bahagi ng kanilang pre-kolonyal na pamana. Gayunpaman, patuloy silang nahaharap sa mga suliranin tulad ng isyu sa karapatan sa lupa, kawalan ng sapat na oportunidad sa ekonomiya, at limitadong access sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Ang mga grupong ito ay binubuo ng iba't ibang tribo ng Igorot, kabilang ang Bontoc, Ibaloy, Ifugao, Isneg, Kalinga, Kankanaey, at Tinguyan, na siyang lumikha ng mga hagdang-hagdang palayan. Mayroon silang malawak na saklaw pagdating sa kanilang integrasyon at pakikisalamuha sa mga Kristiyano at mga Muslim na Pilipino. Ang ilang katutubong pangkat, tulad ng mga nasa Bukidnon sa Mindanao, ay nagkaroon ng ugnayan at pag-aasawa sa mga naninirahan sa lowland sa loob ng halos isang siglo. Samantala, ang ibang grupo tulad ng Kalinga sa Luzon ay nanatiling hiwalay sa impluwensya ng mga nasa lowland. Noong 1990, maraming katutubong pangkat ang naninirahan sa Cordillera. Noon, ginamit ng ilang Filipino lowlanders ang katawagang Igorot sa isang mapanirang paraan. Ngunit sa mga nagdaang taon, muling niyakap ito ng mga katutubong grupo sa kabundukan bilang isang positibong pagpapahayag ng kanilang etnikong pagkakakilanlan. Ang mga Ifugao ng lalawigan ng Ifugao, pati na rin ang mga Bontoc, Kalinga, Tinguyan, Kankanaey, at Ibaloy ay pawang mga magsasaka
na sa loob ng maraming siglo ay bumuo ng mga hagdang-hagdang palayan. Bukod pa rito, ang iba pang katutubong pangkat sa kabundukan ng Luzon ay kinabibilangan ng mga isneg sa hilagang bahagi ng Kalinga Apayao, ang mga gaddang sa hangganan ng Kalinga Apayao at Isabela, at ang mga Ilonggot sa Nueva Vizcaya at Caraballo. Mga fasungwat na ito ay umunlad sa pamamagitan ng pangangaso, pagtatanim at pag-iipon ng pagkain. Samantala, ang mga Negrito na dating naninirahan sa mataas na bahagi ng kabundukan sa loob ng libu-libong taon, ay lumiit na ang populasyon at ngayon ay kalat-kalat na lamang sa iba't ibang lugar, lalo na sa silangang bahagi ng mga bundok. Sa katimugang Pilipinas, matatagpuan ang iba't ibang tribong nakatira sa kabundukan at kapatagan, partikular sa Mindanao at Kanlurang Visayas. Sa isla ng Mindoro, may mga katutubong grupo tulad ng Mangyan. Sa Mindanao naman, tinatawag na lumad ang pangkalahatang pangkat ng mga katutubo. Kabilang dito ang Manobo, Bukidnon ng lalawigan ng Bukidnon, Bagobo, Mandaya, Mansaka at Tagakaulo na naninirahan sa kabundukan na nakapalibot sa golpo ng Davao. Ang Kalagan naman ay matatagpuan sa mabababang lupa at baybayin ng Davao del Sur, habang ang Subanon ay nakatira sa matataas na lugar ng Zamboanga. Ang Mamanua naman ay naninirahan sa hangganan ng Agusan at Surigao, samantalang ang mga Blaan, Teduray at Taboli ay nakatira sa rehiyon ng Cotabato. Sa isla ng Basilan, ang tribong Yakan ay naninirahan sa mga liblib na bahagi ng isla. Sa mga lowland naman ay matatagpuan ang tribong Sama-Banguingui, habang sa mga baybayin ay naninirahan ang mga nomadikong luwaan. Sa mabababang lupa ng Sulu ay makikita rin ang mga Sama-Banguingui, ang Sama o Sinama at Jama Mapun ay ang mga katutubong pangkat na matatagpuan sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Sa kabila ng mga hamong ito, malaki ang kontribusyon ng indigenous peoples sa lipunan. Ang kanilang tradisyonal na kaalaman sa agrikultura, medisina at pangangalaga sa kalikasan ay nagbigay ng pangmatagalang solusyon sa loob ng maraming henerasyon. Halimbawa nito ang mga katutubong pamamaraan ng pagsasaka, tulad ng hagdang-hagdang palayan ng Ifugao. Higit pa rito, mahalagang papel ang ginagampanan ng indigenous peoples sa pagpapanatili ng intangible cultural heritage. Ang kanilang mga oral tradisyon, musika, sayaw, at likhang sining ay nagpapayaman sa pambansang pagkakakilanlan at nagbibigay ng natatanging pananaw sa kasaysayan. Gayunpaman, dahil sa mabilis na paglaganap ng globalization at modernization, nalalagay sa panganib ang mga tradisyong ito, kaya't mas nagiging mahalaga ang mga pagsisikap sa pangangalaga ng kultura kaysa dati. Sinubukan ng mga pamahalaan at pandaigdigang organisasyon na suportahan ang mga karapatan ng indigenous peoples sa pamamagitan ng iba't ibang legal na balangkas. Ang United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNDRIP, na pinagtibay noong 2007 ay naglalayong kilalanin at ipagtanggol ang mga karapatan ng indigenous peoples sa sariling pagpapasya, pagmamay-ari ng lupa, at pagpapanatili ng kanilang kultura. Gayunpaman, nananatiling hindi pantay ang pagpapatupad nito, at marami pa ring indigenous communities ang patuloy na nakikipaglaban para sa ganap na pagkilala at proteksyon ng kanilang mga karapatan. Isa sa mga pangunahing suliranin ng indigenous peoples sa kasalukuyan ay ang pagmamay-ari ng lupa. Sa kasaysayan, maraming katutubong teritoryo ang kinamkam para sa agrikultura, pagmimina, pagtotroso, at pag-unlad ng mga lungsod nang walang tamang pahintulot mula sa mga katutubo. Kahit na may mga umiiral na batas na nagpoprotekta sa kanilang mga karapatan, madalas na mahina ang pagpapatupad nito, na nagre-resulta sa patuloy na alitan at sa pilitang pagpapalayas sa kanilang mga lupain. May mahalagang papel ang mga institusyong pang-education sa pagpapalaganap ng kamalayan at pangunawa tungkol sa indigenous peoples. Sa pamamagitan ng pagsasama ng kasaysayan, kultura, at karapatan ng mga katutubo sa curriculum, maaaring matulungan ng mga paaralan na labanan ang mga maling paniniwala at mapalakas ang respeto sa kanilang pagkakakilanlan. Ang ganitong pamamaraan ng edukasyon ay hindi lamang kapaki-pakinabang sa mga mag-aaral na indigenous, kundi nakakatulong din sa mga hindi katutubo
upang higit nilang pahalagahan ang yaman ng pagkakaiba-ibang cultural. Isang mabisang paraan upang mapalakas ang indigenous peoples ay sa pamamagitan ng economic inclusion. Ang pagbibigay ng oportunidad para sa indigenous entrepreneurship, sustainable tourism, at patas na kalakalan ay makakatulong upang mapabuti ang kanilang kalagayang panlipunan at pangkabuhayan habang pinapanatili ang kanilang tradisyonal na pamumuhay. Sa halip na ipatupad ang mga proyekto ng kaunlaran na maaaring makapinsala sa kanilang mga karapatan, nararapat lamang na makipagtulungan ang mga pamahalaan at pribadong sektor sa mga indigenous communities upang matiyak na ang pag-unlad ay patas at may paggalang sa kanilang kultura at lupain. Sa kabuuan, ang indigenous peoples ay isang mahalagang bahagi ng ating sibilisasyon. Taglay ang napakahalagang kaalaman at pamanang kultural na dapat pangalagaan at igalang. Bagaman patuloy silang nakararanas ng iba't ibang hamon, may mga pagsisikap na isinagawa upang kilalanin ang kanilang mga karapatan at kontribusyon sa lipunan. Gayunpaman, marami pa rin ang kailangang gawin upang matiyak na makakamit ng mga indigenous communities ang ganap na pagkakapantay-pantay, sariling pagpapasya at proteksyon sa kanilang mga ninunong lupain. Maraming salamat sa inyong panonood.